Ganito muna sa pagpapadala ng domestic workers sa Singapore ang isang samahan ng mga recruitment agency. Yan po ay para madisiplina raw ang ilang agency sa Pilipinas at Singapore na naniningil pa rin ng replacement o placement fee. Balita hatid ni Trisha Zafra. Malalaman ng magkaibigang Renalyn at Sally ang detalye ng kanilang flight patungong Singapore para maging household service workers. Pero bigo sila. Isa kasi ang kanilang recruitment agency sa mga hindi muna magpapadala ng helpers sa Singapore. Nanghihinayang rin, pero okay lang naman. Mag-aantay lang rin naman ako. Habang nag-iintay po ako ng flight ko patungong Singapore, nag-part-time po ako para may kita everyday. Nais daw ng Association of Licensed Recruitment Agencies for Singapore o ALRAS na disiplinahin ang mga agency dito sa Pilipinas at Singapore na naniningil pa rin ng placement fee. Marami pa rin po yung mga nakakapunta ng Singapore na patuloy na nililin lang ng mga licensed agencies na hindi tumutupad dun sa Household Service Worker Reform Package. Kami ay magmo-moratorium para ipakita namin sa mga ahensya sa Singapore, kami nagkakaisa na dapat hindi ipataw sa mga OFW. Ang mga komisyon nila dapat wala, zero dapat placement fee kahit sa pamamagitan ito ng salary deduction. Suportado ng Philippine Overseas Employment Administration ang hakbang ng grupo. Noong nakaraang taon daw, sa mahigit 100 recruitment agencies na tinanggalan ng lisensya, 4 na po rito ang dahil sa paniningil ng placement fee. Ito ay para sa proteksyon ng ating household service workers. Kapag pinatawan ng placement fee ang isang domestic worker, hindi yan tamang pagtrato. Mas maghihigpit daw ngayon ang POEA sa documentation ng mga patungong Singapore para mamasukang household helper. Kung merong nagpresenta ng OFW dito for processing namin, ay bubusisiin pa rin namin yung kanilang dokumento katulad ng dati. Tatanungin namin yung worker mismo kung bakit ito, ikaw ba isiningil ng placement fee. Ayon sa ALRAS, tinatayang may 5,000 ang nakapila para mag-apply sa household services sector sa Singapore. Trisha Zafra, GMA News.